Napuntaan ko si Nanay Amelia na siyang abala sa kusina. Si Andrew naman ay nasa sala at nanonood ng palabas sa TV kasama si Tatay Crispin. Halata ko pa rin ang nag-aalangang mga tingin ni Tatay sa akin kaya agad ko siyang initian para mawala na ang mga agam-agam niya. Nay, tulungan ko na po kayo. Baling ko kay Nanay Amelia. Anak, magpahinga ka na muna. Baka mamaya hindi pa kaya ng katawan mo. Papagod ka pa. Tanggi ni Nanay. Kaya ko, Nanay. Hindi naman nakakapagod ang pagluluto dito. Pamimilit ko. Dinampot ko na ang mga gulay na nakahanda at nagsimulang gayatin ng mga iyon. Abala kami sa pagluluto nang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Calvin. Sir, may bisita po si Mom Faith. Gusto daw pong makapag-usap. Paalam nito. Sino? Narinig kong tanong ni Calvin. Si Sir Calix po. Sagot nito. Napalingon ako kay Calvin na noon ay nakatingin na rin sa akin. Nagtatanong ang mga mata niya kahit pabatid kong hindi niya gustong ideyang humarap ako ulit kay Daddy. Baka sabi na lang na pagod pa ako at hindi ko siya makakausap. Sagot ko. Nagtataka akong pinagmasdan ni Calvin pero hindi na siya nakipagtalo pa. Kakausapin ko si Daddy ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa ako handa. Matapos ang huling paghaharap namin. Umasa pa naman ako na tulad ni Calvin ay nangulila siya sa akin ngunit labis lang ako nasaktan. Tinignan muna ako noong tao ni Calvin saka tumango. Nalulungkot ako ngunit sa ngayon ay iiwas muna ako sa kanila. Hindi pa rin nawawala sa akin ang kagustuhang malaman kung sino ang nagtangka kay Joshua. Papatunayan ko kay Daddy na si Helen ang may kagagawa ng lahat. At sa ngayon ay ayokong marinig ang mga pagtatanggol niya kay Helen. Ngunit sa halip ay narinig ko ang mga katok sa pinto. Faith, anak! Nakikiusap ako! Kausapin mo ako, anak! Si Daddy iyon na sumisigaw. Napatingin sa akin si Nanay Amelia at maging si Calvin. Anak, ang ba yun? Tanong ni Nanay. Tumungo ako at nag-iwas ng tingin. Bakit hindi mo siya kausapin? Nay, ayoko pa po. Tipid na sagot ko. Anak, hindi tama ang ginagawa mo. Kausapin mo siya. Pagtataboy niya sa akin, binawi niya ang mga gulay na ginagayat ko. Alam kong hindi uubra ang pagmamatigas ko kay Nanay Amelia. Nagtungo na ako sa pinto para harapin si Daddy. Mabilis namang tumayo si Calvin buhat sa sofa at sinamahan ako. Pagbukas ko ng pinto ay agad na natigil si Daddy sa pagkatok. Gusto ko maawa sa kanya nang mapagmasdan siya. Hilam sa luha ang mga mata niya. Dad, hayaan mo na muna. I called it quits with Helen, anak. Pinutol ko na ugnayan namin. I broke up with her. Mabilis na sagot niya. Natigil ako sa pagsasalita. Wala akong maapuhap na sasabihin. Tinitigan ko si Daddy. Hindi ko malaman kung paniniwalaan ko ba siya. Halata ko ang lungkot ni Daddy habang ikinukwento ang pakikipaghiwalay niya kay Helen. Batid kong nasasaktan din siya ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapaloko kay Helen. Dad, nasan si Helen ngayon? Naniniguradong tanong ni Calvin sa kanya. Ipinahatid ko na siya sa Manila kanina at hindi niya alam na may naghihintay na sa kanya mga pulis sa pier. Ramdam kong nasasaktan si Daddy. Maging ako ay hindi makapaniwala na gagawin niya iyon kay Helen. Tumango naman si Calvin bilang pagsang-ayon sa naging hakbang ni Daddy. Anong sinabi ni Helen sa'yo, Dad? Si Celine, asan siya? Sunod-sunod na tanong ko. Nung uni, ayaw niya makapagwalay. Inamin niya sa akin na totoo ang sinabi mo, anak. Tama ka. Selfish siya. Pero may parte pa rin sa puso niya nagmamahal sa anak niya. Ipinakausap niya sa akin, manatili sa poder ko si Celine pansamantala. Pero sabi ni Celine ay hindi na niya magagawang manatili sa akin dahil nahihiya umano siya. Plano din nilang lumayo ng anak niya. Hindi ko mapigilang mapairap sa sinabi ni Daddy. Nawala na lahat ng respeto ko kay Helen. Kung sa bagay noon pa man ay hindi ko siya magawang irespeto dahil napakabigat ng loob ko sa kanya. Hindi ako naniniwalang nagmamalasakit siya sa anak niya. Dad, pagmamahal bang maituturing ang ilayo mo ang anak mo sa lalaking mahal niya dahil lang sa personal mong interes? Isa pa, hinayaan niyang abusuhin sa Celine ng mga naging lalaki niya. Anak, that was years ago, pero hindi na mawawalang epekto noon kay Celine. Look at her. She's depressed because of her past. You're right. Tila napapagod na sang-ayon niya. Ikinuwento ni Helen sa akin na lahat kanina. Lulong siya sa droga noon at wala na siyang ibang makapitan. Ang mahalaga na lang sa kanya noon
ay ang may makain silang mag-ina at may maibigay na sustento sa kanila. Buong akala niya ay si Roldan iyon. Mahirap ang naging buhay nila. Dad, bakit pa parang ipinagtatanggol mo pa rin si Helen? Inis na tanong ko. Agad namang natigilan si Daddy. I'm sorry, anak. Sinasabi ko lang kung ano mga nalaman ko pero kaya nga ng sinabi ko sa kanya. Hindi sapat na mahirap ang buhay para gawin niya mga bagay na iyon. Napahamak maging ang anak niya dahil sa pagiging irresponsable niya. At maging ikaw ay nanganib ang buhay. Dada, ano plan mo kay Helen? O sa Roldan na iyon? Paano kung siya nga ang totoong nagbanta at nagpapatay sa mga pinsan ni Joshua? Isa pa, naniniwala akong sila ang may pakana sa babaeng natagpuan sa dagat noon. Matagal ko nang alam na hindi si Faith iyon. Singit ni Calvin. Dumaan sa mga mata ni Daddy ang sakit. Batid kung hindi pa rin niya mapaniwalaan na kaya ni Helen na gawin ang mga bagay na nalalaman niya ngayon. Pinadakip ko siya sa mga pulis para paaminin. Madami pa akong mga tanong sa kanya. Ang sabi ni Helen ay pinutol na niya ugnayan kay Roldan noong panahon na natagpuan ko sila ni Celine. Kaya lang, ay patuloy silang sinusundan ng lalaki. Inamin niyang si Roldan daw, yung nakita natin nagnakaw sa library ng mansyon. Sagot ni Daddy. Agad ang pagdaan ng kilabot sa buong katawan ko pagkaalala sa lalaki. Naalala ko ang itsura niya. Mukhang sanay siyang pumatay at ni hindi kababakasan ng awa ang kanyang muka. Siya din yung nakita ko sa kainan noon. Siya nagsamantala kay Celine. Bigla ko naalala noong nasa ospital si Celine at sinasabi niyang sinusundan siya noong lalaki nagnakaw sa library. Yun ba ang mga panahon na pinagsamantalahan siyang muli ni Roldan? Gusto kong masuka sa naisip. Sunulipan ko sa Calvin na noon ay mataman ding nag-iisip. But what happened to Joshua's relatives? I believe it's a different story. Pagpapatuloy ni Daddy. Walang kinalaman si Hel, but someone tricked him into thinking that I was the one who killed his family. Akala niya ay ako ang humahad lang sa kanila ni Celine, kayong alam naman natin si Helen ang may gusto silang paghiwalayin. Pagdidiin ni Calvin noong walang maisagot si Daddy. I don't know, Calvin. Si Joshua lang ang makakasagot kung ano nangyari. Kaya nga ipinapadakip ko sa Helen ang hindi niya alam. Sa ngayon ay nandito ako dahil gusto ko sana munang makausap ng maasansina ng anak ko. Huwag mo siyang ilalayo sa akin. Biglang pakiusap ni Daddy. Kung ganoon, ay natatakot siya sa pagbabanta ni Calvin sa kanya kanina. Nagtatanong ang mga mata ni Calvin sa akin at nang tumango ako'y nagpaalam na siya para bigyan kami ni Daddy ng pagkakataon na mag-usap. Okay, Dad. Gusto kitang makausap tungkol kay Helen at Roldan. Doon muna ako sa sala. Paalam niya sa akin. Naiwan kami ni Daddy na magkaharap sa balcony. Ngayong kami na lang ang magkaharap ay hindi naman niya magawang magsalita. Pinagmasdan lang niya ako na para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ako naman ay nanatiling nakatungo dahil kahit papaani nahihiya akong makita niya ang hinanakit ko sa kanya. Totoo nga na buhay ka. Patawarin mo ako, anak. Maya-maya sambit niya. Noon ko siya sunulyapan. Nakakunot ang kilay niya at nakikiusap ang mga mata. Ngayon ko mas napansin na para bang tumanda siya ng ilang taon. Anak, siguradong mahal na mahal ka ni Calvin. Hindi siya sumuko sa paghahanap sa'yo. Ramdam niyang buhay ka pa habang ako'y tuluyan ng sumuko. Pasensya ka na sa akin. Pinagmasdan ko siya. Sobrang mahal ko siya at buong akala ko ay ganoon din siya sa akin. Kaya labis ako nasasaktan na nagawa niya akong itaboy noon dahil kay Helen. Akala ko ay walang makatitipag sa pagmamahal niya sa akin. Naalala ko noong bata pa ako, palagi ako naghihintay sa mansyon sa pag-uwi niya. Siya din ang una kong tinatawag sa tuwing may sakit ako. Pakiramdam ko noon, kapag nasa tabi ko siya ay wala nang makakapanakit sa akin. Tiwala akong handa niya akong ipagtanggol anumang oras. Siya ang sinasandalan ko kaya napakasakit sa akin na bigla na lang niya akong tinalikuran dahil lang kay Helen. Dad, okay lang. Ganun siguro talaga. Hindi mo naman ako tunay na anak kaya siguro hindi mo nararamdaman na buhay pa ako. Na lumalaban pa ako. Hindi ko na itago ang sama ng loob. Anak, hindi ganoon. Mahalaga ka sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ako nahihiyang umarap sa'yo ngayon. Nabasag na ang boses ni Daddy at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko'y naging mabuti akong ama sa'yo. Ngayon ko lang napagtanto na wala pala akong kwenta. Ako mismo,
Ako mismo ay nagtulak sa'yo palayo. Pinabayaan kitang mapahamak, anak. Patawarin mo ako. Daddy, hindi ko alam kung paano sisimulang ipaunawa sa iyong nararamdaman ko. O kung mauunawaan mo nga ba ako. Mahal kita, pero sobra ko nasasaktan. Sabihin mo nga sa akin, Dad. Hinanap mo man lang ba ako? O kay bilis mo lang tinanggap na wala na ako para wala nang madlang sa inyo ni Helen? Umiiyak na tanong ko. Anak, pinahanap kita. Mahal kita. Huwag mong isipin na wala na lahat ng pagmamahal ko sa iyo. Kahit pa madalas tayo mag-away noon, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Kailan may hindi ko gugustuhin ng mapahamak ka? Katunayan ay sobra kong sinisisi sa sarili ko. Itinulak kitang palayo at marami akong masasakit na nasabi sa iyo noon. I didn't mean any of it. Hindi ko nagawang bawiin yun sa iyo, kaya pakiramdam ko pinarusahan ako ng tadhana. Noong araw na yun, nakatanggap ako ng tawag buhat kay Calvin. At sinabi niyang wala ka na. Para akong pinatay. Sobrang sinisisi ko ang sarili ko. Iniisip ko na nawala ka sa akin na masama ang loob mo. Mabilis na nagpataka ng mga luha ni Daddy at ganun din ako. Ramdam ko ang labis niyang pagsisisi. Gayon pa man ay hindi sapat iyon para mawala ang sakit na nararamdaman ko. Pilit kitang ipinahanap. Hindi ko tinanggap na wala ka na. Hanggang may katawan na babae na nakita at sabi nila ikaw yun. Hindi ko na kailangang isipin ko sinong may pakana noon dahil alam ko na. Patawarin mo ako, anak. Nagpaloko kay Helen. Mas mahal mo siya, Dad. Sagot ko. Simula nung dumating siya, binaliwala mo na ako. Hindi mo ako pinaniniwalaan kahit paulit-ulit kong sabihin na may mali sa kanya. Hindi totoo yan, anak. Aaminin ko may mga maling desisyon akong nagawa pero hindi kita nalimutan, anak. Lahat ng ginagawa ko ay iniisip ko para sa ikabubuti mo. Kaya kita hiniyaang makasal kay Calvin dahil sa kagustuhan kong maprotektahan ka. Siya lang ang nakikita kong makakapagtanggol sa'yo. Oo, mahal ko si Helen pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita mahal. Akala ko'y naninimbang ako sa inyong dalawa. Hindi ko napansin na napapabayaan na pala kita. Mali ako, anak. Maling-mali ako sa mga nagawa ko. Hindi ako umimik. Magang ako'y hindi alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman sa ngayon. Anak, pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko na ang mga pagkakabali ko. Pangako magmula ngayon ay hindi na ako magpapabulag sa pagmamahal ko kay Helen. Kaya nga pinutol ko ng relasyon namin para magkaayos na tayo. Kanina, ay nahihirapan akong unawain lahat ng nalaman ko. Kaya mali ang mga nasabi ko sa'yo. Buong akala ko'y nawala ng inililihim sa akin sa Helen. Magmula ngayon ay hindi na ako titingin sa ibang babae. Paliwanag niya. Dahil hindi kita binabawalang magmahal. Hindi lang talaga si Helen dahil mapanganib siya. Sagot ko. Naiintindihan ko na ngayon, anak. Malungkot na sambit niya. Dama ko ang pagsisisi ni Daddy at ako man ay nangungulila sa kanya. Inihanda ko na ang sarili na hindi na kami babalik sa dati. Ngunit ngayon ay hindi ko siya matitiis. Siya pa rin ang nagpalaki sa akin. Siya pa rin ang taong kumupkup sa akin. Hindi ko magagawang kalimutan kung paano niya ako inalagaan. Utang ko pa rin sa kanya ang buhay ko. Inabot ko si Daddy at niyakap ng mahigpit. Tuluyan na ako napahagulhol at ganoon din siya. I'm sorry, anak. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sambit habang yakap ako ng mahigpit. Tumungo ako habang umiiyak. Matapos ng ilang minuto ay kumawala na ako sa pagkakayakap niya. Magsimula tayo ulit, anak. Hindi na ako papayag na magkahiwalay tayo ulit. Susupilin ko na anuman ang nararamdaman ko kay Helen. Hindi na siya makakalapit sa atin. Ayoko magdala pa siyang muli ng kapamakan sa atin. Pangako niya. Dumako ang mga mata niya sa may pinto at nang lumingon ako ay namataan ko si Calvin na nakatingin na sa amin. Ngumiti siya sa akin. Para tuloy gusto ko siyang sugurin ng yakap dahil sa sobrang saya ko ngayon. Pakiramdam ko ay bumalik na si Daddy.
Yung handa akong ipagtanggol kanino man. Inaya namin si Daddy sa loob ng bahay. Ipinakilala ko siya kina Nanay Emelia, Tatay Crispin at Andrew. Labis ang pasasalamat niya sa mga ito sa pagkupkup sa akin. Muli ay panayang hingi ng tawad ni Tatay Crispin dahil sa paglilihim niya ng tungkol sa kung paano ako napadpad sa poder nila. Sa totoo lang ay hindi ko magawang kamuhian si Tatay Crispin. Alam ko kung gaano kasimple ang pamumuhay nila kaya madali silang napapayag ni Joshua. Isa pa, kung hindi nila ako kinupkup ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Joshua sa akin. Lumalim na ang gabi ngunit nanatili si Daddy sa bahay namin. Para pang ayaw ninyang umalis at bumalik sa hotel. Dad, kasama ba ni Helen sa Celine ngayon? Hindi anak, nasa hotel pa sa Celine. Hindi ko siya pinayagang sumama kay Helen. Ayoko masaksihan niya ang pagdakip ng mga pulis sa mama niya. Paliwanag ni Daddy. Gusto ko na namang maawa kay Celine. Alam ko masasaktan siya kapag napatunayan na ang mga kasalanan ni Helen. Dad, pinasusundan ko si Helen noong mawala si Faith. At wala siyang kakaibang ikinikilos noon. Hindi ko nakitang nakapag-usap siya sa Roldan na sinasabi mo. Naguguluhang sambit ni Calvin. Maging ako man ay napakunot ang noo sa sinabi niya. Baka totoong sinabi ni Helen na pinutol niya ang ugnayan niya kay Roldan. Pero hindi niya maitatanggang may kasalanan siya sa batas. I wonder if she was the one who planned the robbery from our mansion. Isa pa, nangyari lahat bago pa man mawala ang anak ko. Malalaman natin ang lahat mamaya kapag nasa kamay na siya ng mga pulis. Sagot ni Daddy. Saka naman tumunog ang cellphone niya. Napansin ko ang pagbabago ng reaksyon ni Daddy at ang paghugot niya ng malalim na hininga bago sagutin iyon. Hindi ko alam kung bakit maging ako ay kinakabahan sa tawag na iyon. What happened? Tanong niya. What? Paano nakatakas? Bulalas niya. Maging si Calvin ay kunot noong napatingin sa kanya. Dad, ano nangyari? Halata ang pagkabahala ni Calvin. Imposible! May tao akong inutusan para ihatid siya. What? Napahilot si Daddy sa noo. Maging ako ay hindi na mapakali. Agad inabot ni Calvin ang kamay ko para pakalmahin ako. Pinutol na ni Daddy ang tawag at nang sulyapan niya kami ay halata ang pagkabahala sa mga mata niya. Si Helen, hindi daw siya nakarating sa pier. Nawawala siya. Sagot ni Daddy. Hindi ko matukoy ang nararamdaman. Mag-aalala ba ako sa kanya o matatakot? Natudugan ba niyang may mga pulis na naghihintay sa kanya sa pier? Tumakas ba siya? Ano balak niya? Sa huli ay mas nananaig sa akin ang takot. Halos hindi ako nakatulog sa kakaisip ng nagdaang gabi. Hindi ko maiwasang mag-alala na may balak na masama na naman si Helen sa amin. Alam kong pareho kami ni Calvin ang iniisip ngunit hindi lang siya nagsasalita. Kusang sumuko si Joshua sa mga pulis. Pagbibigay alam niya sa akin. Natigilan ako sa pag-aayos ng mga damit. May parte sa puso ko ang naawa para kay Joshua. Calvin, hindi kaya biktima lang din siya? Nawalan siya ng kamag-anak at muntik ka nang mamatay dahil sa ginawa niya. Hindi ko mapapalampas iyon. Putol niya sa sasabihin ko. Napabuntong hininga na lang ako at hindi na nagsalita. Mukhang wala talaga siyang planong patawarin si Joshua. Nakakalungkot lang na nagpadala si Joshua sa galit at selos. Pero ngayon ay alam kong planado lahat ng iyon. Are you ready? Bigla ay tanong niya. Eto na, naghahanda na ako ng mga gamit. Sagot ko. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng mga gamit sa bag. Mamaya ay nakatakda na kami bumiyahe patungo sa Manila. Matapos mag-ayos ng mga gamit ay bumaba ako sa sala. Namataan ko si Andrew na naglalaro habang panay ang sulyap sa TV. Hindi ko maiwasan ang malungkot habang pinagmamasdan siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagdesisyon kung mananatili ba kami ni Calvin dito sa isla o babalik na kami para manirahan sa Manila. Kung pwede lang ba na isama ko na lang sila nanay sa Manila ay gagawin ko. Ngunit nang ipaalam ko kay Nanay Emelia at Tatay Crispin ang nais ay hindi sila pumayag. Gusto nilang manatili dito sa isla. Naiintindihan ko naman sila dahil nandito ang buhay nila. Dito sila sa isla sanay at mahihirapan lang sila kung bigla ko silang isasama. Katunayan ay gusto na nilang bumalik sa bahay nila pero ako ang ayaw pumayag. Natatakot din ako na baka mapahamak sila. Ramdam ko ang pagtutubig ng aking mga mata habang pinagmamasdan si Andrew. Ayokong mahiwalay sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay totoong minahal ko na siya kahit pa hindi ko siya totoong anak. Ngayon ay nauunawaan ko na.
Walang kaso kung saan siya nagmula, basta para sa akin ay tinuturing ko na siyang akin. Noon naman siya saktong napalingon sa akin. Ma? Ma ang natanong niya. Marahil ay napansin niya ang pagluha ko ngunit hindi niya magawang ituloy ang tanong. Mabilis kong pinunasan ang mga luha saka siya nilapitan at naupo sa tabi niya. Anak, magpapaalam sana si Mama. Aalis lang ako ng ilang araw. Pupunta ako sa Manila pero babalik din ako agad. Simula ko. Napansin kong natigilan si Andrew sa sinabi ko. Sa murang edad ay ramdam ko ang pagkabahala niya. Malayo yung Manila, di ba, Mama? Oo, anak. Pero mabilis lang si Mama doon. Sagot ko. Baka hindi ka na babalik. Iiwan mo na ako dito? Malungkot na sagot niya. Ramdam na ramdam ko ang takot niya na baka hindi ko na siya balikan. Hindi. Babalikan kita syempre. Papaaralin pa kita dito sa taon eh. Sambit ko. Hindi ko maiwasang mag-guilty dahil hindi pa rin kami nakakapag-usap ni Calvin sa mga plano ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Ang maliliit niyang braso ay pumulupot sa leeg ko. Tila ayaw niya akong lumayo sa kanya. Maging ang puso ko ay nadurog nang maramdaman ko ang mga luha niyang pumatak sa balikat ko. Andrew, alam ko namang hindi ko ang mama ko. Anya sa pagitan ng paghikbi. Natigilan ako sa sinabi niya. Noon siya kumalas sa pagkakayakap sa akin. Ano sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Narinig ko kay nanay at tatay noon. Alam ko nang hindi ikaw si mama ko pero sana ikaw na lang. Sabi niya sa pagitan ng mga paghikbi. Maging ang puso ko'y nadudurog. Napakabata pa niya para masaktan ng ganito. Patuloy ang pagpatak ng mga luha niya at hindi ko malaman kung paano siya patatahanin. Huwag mo sabihin yan. Ako na ang mama mo, Andrew. Umiiyak na rin ako. Namataan ko si Calvin na pumasok sa sala. Nagtatakang nilapitan niya kami. Maging si Nanay Amelia na kalalabas lang sa banyo ay napalapit sa amin pagkakitang nagiiyakan kami ni Andrew. Anong nangyayari, Andrew? Kinakabahang tanong ni Nanay Amelia sa apo. Pero narinig ko kay nanay na hindi ko si mama. At saka ibang pangalan mo. Babalik ka na sa inyo kasama siya. Sagot ni Andrew sabay turo kay Calvin. Wala na ulit akong mama. Napasulyap sa akin si Calvin. Bakas din ang awa niya sa bata. Si Nanay Amelia naman ay agad na nagtubig ang mga mata. Alam kong labis na naman siyang nasasaktan para sa apo. Andrew, apo, kailangan siyang bumalik sa totoo niyang pamilya. Magpasalamat na lang tayo sa mahigit 1 taon na may mama ka. Umiiyak na kausap ni Nanay Amelia sa apo. Tumango si Andrew sa sinabi ng lola bagamat patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Andrew, bigla itawag ni Calvin sa bata. Nagulat pa ako na bahagya niyang hilahin ito at tawakan ito sa magkabilang balikat at maging si Andrew ay napatitig sa kanya. Hindi ko ilalayo sa iyo ang mama mo. Hindi siya si Andy pero mama mo pa rin siya. Walang nagbago. Babalik kami dito, pangako ko yan. Nalalaki ang mga mata ni Andrew sa kanyang ngunit batid kong nauunawaan niya ang sinasabi ni Calvin. Tumango-tango siya. Iba pala talaga kapag lalaki ang kumausap sa kapwa lalaki kahit bata pa ito. Muli niyang sinulyapan si Calvin at wari may nais siyang itanong ngunit nag-aalangan siya. May tanong ka ba, anak? Ako na nagtanong sa kanya. Sumiksik sa akin si Andrew habang nakatingin kay Calvin. Sa kilos niya alam kong nahihiya siya kay Calvin. Mama? Siya na ang papa ko. Bulong niya sa akin. What is it? Nagtatakang tanong ni Calvin nang mapansing nakatingin kaming pareho ni Andrew sa kanya. Kung ikaw daw ba ang papa niya? Tanong ko. Maging ako'y nag-aalangan dahil hindi ko alam ang damdamin niya kay Andrew. Tinatigan ko siya na halatang nagulat sa tanong ko. Pag ko ay ngumiti siya kay Andrew na noon ay nakasiksik pa rin sa tabi ko. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya sa bata. Ramdam ko ang pagkailang ni Andrew pero tumango siya. Ako ang asawa ng mama mo, so I'm your father. Sagot ni Calvin. Nagtatanong ang mga mata ni Andrew nang muling tumingin sa akin. Malamang ay hindi niya nauunawaan ang sinabi ni Calvin. Oo daw, siya noong papa mo. Paliwanag ko sa kanya. Nangislap ang mga mata niya at tiningnan si Calvin. Patakbo siyang yumakap kay Calvin.
Nang sulyapan ako ni Calvin ay tipid akong ngumiti sa kanya. Ang totoo ay ilang araw ko nang iniisip kung matatanggap ba niya ang plano kong tuluyan ng ampunin si Andrew. At ngayon ay alam ko na ang kasagutan. Anak, pasensya ka na kay Andrew. Hingin pa umanhin sa akin ni Nanay Amelia. Nay, gusto ko sana kayong makausap tungkol kay Andrew pagbalik namin. Minahal ko na po siya at sana'y payagan niyo kami. Alagaan pa rin siya. Sagot ko, talaga ba anak? Oo naman. Bakit naman hindi? Matanda na kami ni Tatay Crispin mo at katunayan ay gabi-gabi kong iniisip kung sino maiwanan sa bata kung mawawala kami. Alam ko babalik ka na sa pamilya mo. Nanay, hindi ko kayo pababayaan. Babalik kami dito ni Calvin para sa inyo, pangako ko. Sinulyapan ko si Calvin na noon ay kausap si Andrew. Naririnig kong tinatanong niya ang bata ng gustong pasalubong. Panay naman ang tango ni Andrew na halatang excited sa mga sinasabi ni Calvin sa kanya. Kung kanina'y umiiyak siya ngayon ay halata ang saya niya. Maraming salamat anak. Bulong ni Nanay Amelia habang nakatingin sa apo. Pagdating ng tanghali ay naghanda na kami ni Calvin sa pagbiyahe. Panay pa rin ang pangako ko kay Andrew na babalik kami. Iniwan namin sila Nanay Amelia sa bahay kasama ang ilan sa mga tao ni Calvin. Ang totoo ay kanina pa ako kinakabahan sa gagawing pagbiyahe sa dagat. Namamawis na ang palad ko sa takot. Isipin pa lang ang malalim na dagat at malakas na alon. Kaya nagulat na lang ako nang hindi kami sa Pier Dumiretso. Bagkus is isang private company na may helipad kami nagtungo. Modernong helicopter ang naghihintay sa amin doon. I assumed you didn't want to travel by sea again. At hindi nga ako nagkamali. Kanina ka pa namumutla. Paliwanag niya. Inabot niya ang palad ko at alam kong naramdaman niya ang pamamawis noon. You can tell me your fears, Faith. I am your husband. Thank you. Sagot ko. Hindi ko maiwasang kiligin sa sinabi niya. Nakahinga din ako ng maluwag dahil sa totoo lang ay natatakot akong sumakay ulit sa bangka. Huminto ang sasakyan malapit sa pwesto ng chopper at namataan ko si Daddy at Celine na nandoon din. Halata ang pagkailang ni Celine nang makalapit kami sa kanila. Inuwasan niyang magtama ang aming mga mata. How are you, Iha? Salubong sa akin ni Daddy. Okay lang ako, Dad. Sagot ko. Sinulyapan ko si Celine na nakatungo. Celine, kumusta ka? Taningnan niya ako at tipid na ngumiti. Okay lang ako. Sagot niya saka muling itinuon ang mga mata sa ibang direksyon. Ramdam ko ang pag-iwas niya sa amin. Ilang saglit pa ay sakay na kami ng chopper pabalik sa Manila. Sa rooftop ng gusaling pagmamayari nila Calvin, iyon nagland. Muli ako namangha nang mapagmasdan ang nagtataasang gusali sa paligid. Tunay na nakakapanibago ang paligid ko na ibang-iba sa isla. Ready? Tanong sa akin ni Calvin. Inalalayan niya akong bumaba ng chopper. May mga tauhan siya na naghihintay sa amin. Halata ang pagkagulat ng karamihan sa kanila pagkakita sa akin. Hindi ko sila masisisi dahil parang isang himala naman talaga ang pagbalik ko. Magkahawak kaming nagtungo sa parking space ng gusali kung saan nandoon naman ang sasakyan niya. Binalingan ni Calvin sa Daddy at mahina silang nag-usap. Mukhang sinadya nilang hindi iparinig sa akin kung ano man ang pinag-uusapan nila. Matapos yun ay inilalayan na niya ako pagsakay sa sasakyan. Sa bahay ni Calvin kami dumiretso. Hindi nakaligtas sa akin ang mga dagdag na security ni Calvin. Halos hindi naman makapaniwala ang mga kasambahay at si Manang Beth pagkakita sa akin. Bakas ang kasiyahan nila lalo na habang pinagmamasdan si Calvin. Ma'am, ang ganda mo pa rin. Sa wakas ay masaya na ulit si Sir. Komento ni Manang Beth. Mukhang napatingin ako sa kanya pagkatapos ay kay Calvin na abala noon at kausap ang driver niya. Bakit po, Manang? Kung alam mo lang, ma'am, naawa na kami lahat kay Sir dahil napakalungkot niya noong nawala ka. Sagot niya. Naputol ang kwentuhan namin nang lumapit sa amin si Calvin at ayain ako sa kwarto. Halos walang pinagbago ang bahay niya. Pagpasok sa kwarto ay agad kong napansin ang mga paintings ko na nakasabit doon. Nagtatakang napatingin ako kay Calvin na napansin naman ang tinitingnan ko. That's why I knew it was you. Unang kita ko pa lang sa'yo sa resort na nagpipinta. Malakas na ang kutob kong ikaw ang asawa ko. Paliwanag niya. Kung tutuusin ay malaki talaga ang pagkakahawig ng paintings ko dito at doon sa ginawa ko sa resort. Binuklat ko ang mga cabinets at napataas ang kilay ko pagkakitang mga bagong damit pambabae ang nandoon. Wala na iyong mga dati kong damit. Kaninong damit to?
Inis na tanong ko. Nagdududa ang mga mata ko sa kanya. Oo, inutusan ko si mommy na bumili ng mga damit mo. Defensive na sagot niya. Nilapitan niya ako at hinapit sa bewang. It seems that you have returned to your old self. Natatawang komento niya sa pagtataray ko. You have no idea how happy I am. Akala ko hindi na kita makakasama ulit dito. Faith, gusto kong magsimula tayo ulit. Sisiguraduhin kong mahanap ulit si Helen para mapanatag na tayong lahat. Pangako niya. Nakikita kong determinado siyang mahanap si Helen at naniniwala ako sa pangako niya. Hindi ko akalain na hahantong kami sa ganito. Mula sa sapilitan niyang pagpapakasal sa akin hanggang sa magkahiwalay kami. Ipinagpapasalamat ko na natutunan niya akong mahalin at nagawa niya akong hanapin ulit. At ngayon nga ay unti-unti nang naaayos ang lahat.